Good morning, guys. Kagising ko lang. And today is February 2, time check. 11:54 na, guys. So, patanghali na. And off ko today. Happy Sunday, guys. And ang weather natin ay kagabi nag-snow na naman. Actually, almost araw-araw nga nag-snow dito. So, weather natin is -24, feels like -30. So, ayan. Malamig na naman. Oh, no! So, February na ngayon, guys. May ilang buwan pa tayong pag-titiis sa snow na to. So, siguro February, March. Hanggang March na lang. Pero minsan nag-snow pa rin ng April. And you know, guys, sobrang bilis ng panahon kasi imagine, mag-iisang taon na ako dito sa Saskatchewan. Dumating ako rito is May 5. And, wait lang, mag-aayos lang ako, guys. Dumating ako dito, guys, May 5. And, ilang buwan na lang, February na ngayon. February, March, April, May. 3 months na lang, as in. Ang bilis ng panahon. And sobrang, hanggang ngayon naaalala ko pa rin yung panahon na lumipat ako dito sa Saskatchewan. May 5 yun eh. Tapos, as in, ang bilis ng panahon, nakakatuwa. Mag-iisang taon na, and mag-iisang taon na rin ako sa Tim Hortons na pinagtatrabahuan ko, diba? Kaya ang bilis ng panahon. Pag talaga, wala ka namang ginagawa, as in talagang trabaho ba, hindi man na maiisip na, alam mo yun, nakakailang taon or buwan ka na sa lugar na pinag-i-stayan mo. But anyway, guys, so mag-aayos lang ako din. Magpe-prepare na ako ng brunch ko. Ayan, guys, tapos na mag-gilawas and mag-toothbrush. And kagabi sa sobrang antok ko, hindi na ako nakapag-skincare. So, as in natulog na ako. Pero naghilamos and toothbrush din naman ako kagabi. So, ngayon, guys, maglalagay muna ako ng sunscreen sa mukha kahit wala akong pasok. So, sabi ng mga dermatologists, kahit nasa bahay ka lang, kailangan mo maglagay ka pa rin na sunscreen. Siyempre, guys, tumatanda na tayo. So, yung balat natin sa mukha, alam mo yun, ingatan natin kung gusto natin maging fresh. Kala mo naman magandang skin. Charot. But anyway, guys, yun nga, guys, sabi ko nga sa inyo, ang bilis ng panahon. Kasi imagine nyo, mag-iisang taon na ako dito sa Saskatchewan. 3 buwan na lang. And sana matapos na to at mapabilis na kasi gusto ko na matapos tong summer. Winter. Para makaalam mo yun. Gusto ko na rin i-explore tong Saskatchewan, kung anong meron dito sa Saskatchewan. So mas maganda na makapag-drive na walang snow or winter. Kasi syempre, actually natatakot talaga mag-drive kapag may snow or winter. Syempre mahirap na. But anyway, bago pala ako mag-prepare ng brunch ko, magsasala muna ako ng labahin ko kasi wala naman ata naglalabas sa baba. Kaya yun. But anyway, I'm good. Sobrang puti pa. Okay na yan. Ako ko lang naman dito at saka bahay lang naman ako. And lip balm. And mamaya, guys, siguro baka lumabas ako. So, try ko, may bibilin lang ako and magtatanggal ako ng snow sa sasakyan kasi sobrang kapal ng snow dito. Sobrang kapal ng snow na sasakyan, I mean. Ayan, guys, si Apa. Sobrang harap na sa amin. Ayan, kawawa naman si Apa. And yun nga, ilang araw na siya, guys, panay snow. Hindi naman sobrang lakas, parang ambon-ambon lang, pero ilang araw na ganun. So, nako-covered na naman ng snow yung daan, kaya mahirap na naman mag-drive. Syempre,
Dahan-dahan lang kasi nga madulas. But anyway guys, let's go na. Magsasalang na ako ng labahin. So yun guys, ready na ako na ito na yung aking labahin. And hindi ko na ayusin tong higaan ko guys kasi magpapalit din ako ng bed sheet. And wala na rin pala akong change. I need quarters and Lunes. So magpapalit din ako sa store para sa paglalaba ko. But anyway guys, bababa na ako. Nakapagsalang na ako guys and prepare na ako ng brunch and magwawaffle lang muna siguro ako kasi wala din akong lutong ulam. So yun, waffle guys, tapos egg and bacon. Then magsasaing na rin ako kasi wala na rin akong kanin. So, nag-iisip pa ako kanong lulutuin ko para may ulam ako kasi wala akong ulam. Ubos na lahat yung ulam ko rito. So, ito yung bacon. Tapos magpiprito na lang ako ng dalawang egg siguro. So yun guys, magluluto na ako ng aking waffle. And nagsaing na rin ako guys. Ayan. And yun guys, so malapit nang ipatupad yung tariff dito sa Canada ni Trump. I'm not sure how does it work, but I think lahat ng mga bilihin, not lahat, may mga bilihin na mag-i-increase. And sabi ng government ng Canada, let's support Canada, made in Canada or product in Canada. So I'll support with that. So pag mag-grocery na ako, magtitingin ako ng mga made in Canada or product in Canada, hindi yung mga American product. But yun nga guys, so hindi ko alam for sure magtataas na ng mga yung grocery nito, masyadong malaki na naman guys. So mahirap to kasi ewan ko anong mangyayari kasi yung ginagawang rules ni Donald Trump nakaka-apekto din sa mga borders katulad ng Mexico, Canada, and even China. Binigyan sila ng tariff na 10%. So, let's see kung anong mangyayari. So, but I support na sinabi ni Justin Trudeau na yun nga, gaganon din gagawin nila sa US, yung magbibigay rin sila ng tariff sa US. But sabi ng mga local, let's support our product, mga made in Canada and product in Canada. So every time na magro-grocery ako, i-check ko kung made in Canada or product in Canada. This time, ito kabibili ko lang itong bacon. Pero wala naman nakalagay made in Canada or product in Canada. But I think this is made in Canada kasi may maple. Siyempre alam niya ng pag maple in Canada. Chinek ko siya sa mga ganito, wala. Pero ginawa siya dito sa Mississauga, Ontario. So I think this is 100% in Canada. So yun guys, magluluto lang ako nito. And naalala ko pala, meron pala akong biniling ano ba tawag dito? Itong pork steak. So magpo-pork steak na lang ako guys. Ayan guys. Wait. Ito guys, magpo-pork steak ako. Tapos gagawa ko ng white sauce. Tinuro sa akin ng kuya ko. Nung nandito siya, niluto niya yun. Nasarapan ako doon sa white sauce. So magkaganito na lang ako. Tapos yung white sauce. Tapos veggies. Tapos kanin. Yan lang guys. Yun lang siguro magiging dinner ko. Or early dinner kasi ngayon hindi ako magkakanin. Magwawaffle lang ako. Bacon and egg. So yun guys. Prepare ko lang to. And mamaya na lang. Ayan guys, niluluto ko na itong waffle ko. Nagluluto na ako ng 2 eggs guys. Ayan. And ito na guys, bacon naman yung niluluto ko. Ayan lang. And guys, pakita ko sa inyo yung mga puno. Punong-puno siya ng snow guys. Pero hindi nyo siya kita dyan sa video. Pero
may mga snow siya. Eh, nung December, guys, sobrang ganda niyan. As in, punong-puno ng snow. Puting-puti tong punong yan. Ayan guys, kung makikita niyo may mga snow siya. Nung December, sobrang puting-puti niya. Sobrang ganda tingnan. Sayang hindi ko siya nabidyohan. But anyway guys, kapag nagtapos na tong winter, nag-summer na, try kong mag-vlog itong buong lugar namin, itong Teesdale. Ipakita ko sa inyo kung anong meron dito sa Teesdale. And kayang-kaya lang siyang libutin. Wala pang isang minuto, isang oras or less than 30 minutes lang guys. Itong Teesdale malilibot mo na to kasi sobrang lit. Pero mostly ipapakita ko sa inyo yung downtown namin, kung anong mga stores na meron kami dito. Yun, sa summer yun, i-vlog ko yun guys para mas maganda tingnan kasi medyo pangit pa tingnan yung lugar kapag i-vlog ko to kasi panay snow and panay putik yung daan, so pangit maglakad-lakad. So gusto ko sana maglakad-lakad sa downtown habang pina-vlog ko or pinapakita ko sa inyo yung Teesdale. So sa summer ko na lang i-vlog siya para maganda tingnan. Tapos na ako magluto ng brunch ko, but tapos na rin yung nasa washer ko. So ngayon lalagay ko na siya sa dryer. And ito guys, mamaya ko na nasasalang siguro maya. So, mamaya ko na lang isasalang guys yung mga bedsheet ko. Kasi baka may maglaba. Hindi ko alam kasi kung merong maglalaba or hindi. Yung dryer ko kasi guys, sineset ko yung dryer ko ng isang oras para tuyong-tuyo siya. So, siguro after 30 minutes na lang, doon ko sasalang itong labahan, itong mga bedsheet ko. And ngayon, kakain na muna ako. Guys, kain tayo. Ito yung food ko. Waffle, 2 eggs, tapos meron akong bacon. And this time, hindi ako mag-hot chocolate. Meron akong chocolate milk. Ayun guys. Guys, tapos na ako kumain and isasalang ko din muna tong bedsheet ko guys kasama nung white na bathrobe ko sa CR. Ito pala, ano ko pa nakalimutan. Ito guys, labang ko na rin ito. And yun guys, pagkatapos ako kumain, maghugas lang din ako ng kinainan ko din. Hintayin ko lang tumatapos lahat, mga labahin ko. Then isa-set up ko tong higaan ko. A few moments later. So guys, tapos na akong magpalit ng bedsheet ko. Ayan siya guys. So tatlong set lang na meron ako na bedsheet. So kaya paulit-ulit lang yon. Siguro kapag nagka-budget na ako, dun ulit ako bibili ng bagong bedsheet. Medyo mahal din kasi siya guys. Parang nasa worth 80 bucks, 60 bucks, ganun, 60, 70 or 80 bucks siya. So medyo mahal din siya.
sa buong set ng bedsheet. Pero pag nagka-budget ako, bibili ako ng bagong bedsheet kasi medyo luma-luma na yan. Yan yung mga ginamit ko mga previous years. So yun guys. So bago pala ako gumawa ng iba pang gagawin ko guys, mag hair oiling muna ako kasi nga off ko today. So mag hair oiling muna ako habang nag-iintay rin ako ng aking labahin kasi nakasalang naman na yung labahin ko doon. So mag hair oiling muna ako guys para at least ayun guys, kung makikita nyo kung gaano yung mga ibang spot na wala akong buhok, yung bald spot ko, yun sobrang nipis kaya yun guys. Ayan guys, tingnan nyo kung gaano ka mapapanot na yung buhok ko. Kapag sobrang nipis kasi talaga ng buhok ko guys, as in sobra, as in pag nababasa siya. Kaya kailangan kong simulan na tong pag hair oiling para alam niyo yung bumalik normal ulit. And sobrang patay na ang buhok ko guys, as in yan, ang freezing niya ng buhok ko. Gusto ko na nga magpagupit guys, as in hanggang dito na lang sa balikat ko. Kasi dati nagpagupit ako hanggang balikat. Hindi ko alam kung babagay ba ulit sa akin yun. Pero matagal na yun. Wala lang din maggugupit sa akin. Ever pa ako pumunta rito ng mga salon. Guys, natapos ko nang tupiin yung una ko nilaban. Ayan, guys. And yung mga bedsheet ko is nakasalang pa rin sa dryer. So mamaya ko na siya babalikan, siguro mga less than an hour pa kasi bedsheet yun. So sinet ko siya ng 1 hour and 30 minutes para tuyong tuyo. So ayusin ko lang to guys. A few inches later. Guys, bababa lang ako para tanggalin yung mga ice sa sasakyan kasi hindi ko alam kung baka mag-snow. Ayun guys, so si Apa puno ng snow. So hindi ko alam baka mag-snow na naman ulit para maiwasan ko lang na mas kumapal siya guys. So simple lang suot ko guys. Meron akong thermal pants. Tapos itong jogger pants ko. Gusto ko bumili guys ng ng ski pants. Kasi mostly dito yung mga puti, yung mga suot nila, yung ski pants. Pero hindi ko alam kung magkano siya. Siguro next time na lang pa nagka-budget ako, bibilan na ako ng ski pants. At talagang yung, alam mo yung talagang pang malamigan talaga, yung mga sinusuot ng mga puti rito talaga. As in, yung mga pati yung boots. Yung boots ko, binili ko lang yun dito. Simpleng boots lang yun. So magbo-boots din ako. And may hair oiling pa rin ako guys. And ayoko lumabas ng walang bonnet kasi sobrang lamig and sasakit ang ulo ko for sure. Ang temperature guys ngayon is ayan guys, minus 23. Feels like 30. So pag lumabas ako ng medyo basa-basa buhok ko, magtitigas yung buhok ko, sigurado yan. Kaya ito na lang guys, susuotin ko. Ito guys. Tapos meron din akong gloves. So yun guys, yun na lang yung susuotin ko para hindi ako masyadong malamigan kasi minus 30 sa labas. And ayan guys, my outfit guys. Ayan, boots. Ayan lang guys. Tapos itong gloves ko. Malamig sa labas, so kailangan secured yung ating mga suot kasi kung hindi ay nako, super magtitigas yung katawan mo sa lamig. There you go. So kanina pala guys, may nagtatanggal ng snow sa labas pero hindi ko inilabas yung sasakyan kasi nag hair oiling ako. So hindi ko na lang siya, kaya makikita nyo guys yung ayan, natanggal na yung snow sa akin. Sa side ko hindi. Ayan, so try kong i-shovel to kasi hindi ko nga inalis yung sasakyan. Grabe guys, nag-yellow na siya dito.
Parang hindi ko siya ma-open. Ang hirap niya buksan guys kasi parang nag-frozen na yan. Woo! Grabe guys, ang kapal ng snow niya. O tingnan nyo kung gaano kakapal yung ibinawas ko diyan. Dito nga muna sa gilid. Kaya mamaya kasi baka mag-snow na naman ulit mamayang gabi. Kaya kailangan bawasan ko na to. Yung tatanggalin ko to nasa gilid ko guys kasi hindi ko nga inalis siya kanina. So, ang kapal. Guys, hindi na kinakaya ng mukha ko sa sobrang lamig. Kuha lang ko ng pang cover sa mukha kasi namamanhid na yung pisngi ko. Wala pa akong 5 minuto guys dito pero grabe yung lamig, as in ang hirap guys, sakit sa pisngi so kailangan ko ng pang cover sa pisngi. So kuha lang ako sa taas. So kumuha lang ako guys ng scarf kasi namamanhid na yung pisngi ko guys sa sobrang lamig. Wala pa akong 5 minuto dun guys, hindi na kinakaya ng mukha ko. So ito na muna guys, lalagay ko sa mukha ko. Kaya sabi ko sa inyo guys, yung mga tao dito talagang full gear talaga kapag lumalabas sila kasi nga iba yung lamig, lalo na yung dinadala ng hangin. So magaganito lang ako guys, wala kasi akong pang cover sa mukha. Tsaka ito guys. Guys, and let's go back to work. Oh, natanggal. Anyway, yan lang guys. Back to work. Guys, natanggal ko na ibang mga yelo pero ito guys sobrang frozen na siya, dikit na siya sa sasakyan. So okay, hayaan ko na lang yan, pero lahat natanggal ko na pati sa taas. And babawasan ko lang konti itong ice sa gilid ko guys para hindi ganun ka kapal. And that's it guys, kasi sobrang lamig na hindi ko na kaya, yung kamay ko namamanhid na. And nabawasan ko na dyan sa gilid. At saka ito, yung black heater ko kasi sobrang lamig nga. Pero hindi siya naka-on guys. Ayan na. Okay na yun guys. At namamanhid na yung kamay ko sa lamig. Akyat na ako sa taas. And tapos na rin naman na ata yung nilalaban ko. So yun guys, nandito na ulit ako sa taas ha. Oh my god, sobrang lamig guys.
namamanhid na yung kamay ko. Kaya, pero okay naman na nasa ano ko naman na siya. Nabawasan ko na yung gilid at saka natanggal ko na mismo yung snow sa pinakaloob. And yung black heater ko guys, nakasaksak lang yun pero hindi yun naka-on. I-on ko na lang yun kapag papasok na ako. Ito yung pinaka-switch button niya. So, at least kahit papano, kapagod. Kahit papano hindi siya yung maghapon na sa, syempre, malakas din sa kuryente yun guys kapag maghapong nakasaksak. So, isasaksak ko lang yun kapag may pasok ako. And, mga ano siya, mga 4 hours to 6 hours kung sinasaksak yun para mainit talaga yung makina niya. Grabe guys, ayan na. Oh, ang lamig. Hindi na kaya ng kamay ko, pero at least nabawasan naman na siya. And I think tapos na rin naman yung nilalabang ko sa baba. I-check ko na rin. And anong oras na ba? It's 4:02 na. Isang oras na lang din. Babanlawan ko na tong hair oiling ko. And lalabang ko na rin tong aking kasi nga tingnan nyo guys, sobrang pawis na pawis ako. Malamig pero pagpapawisan ka sa pag-shovel. And at the same time mamamanhid yung kamay mo sa pag-shovel. Oh, anyway guys, check ko na yung labahin ko sa baba. Ang haggard ko guys. Yan si Apa, yun na guys. Kahit pa paano, ayan na. 2,000 years later. Guys, tapos na ako mag-shower and nabanlaw ko na tong aking buhok na may oil. Then, hinayaan ko lang siya mag-dry guys. Hindi ko siya yung i-blower. So, lalagyan ko lang nito guys sa ulo. Tapos, ano ko lang siya dyan. Stay ko lang na matagal para, alam nyo yun, matuyo lang siya. Tapos, mamaya kapag tuyo na siya, doon ko lalagyan ng hair serum guys. Pag natuyo na siya yan, medyo i-blower ko lang ng konti guys. Tapos, lalagyan ko ng hair serum. Itong nilalagay kong hair serum guys, sa L'Oreal. Ayan guys, ito yung nilalagay ko na oil. Tapos may share lang din pala ako guys, especially sa mga nagwo-work sa Tim Hortons. So, every time na bumibili kayo ng shoes guys, ng work shoes para sa trabaho, meron kayong rebate na $50 off. So, kanina naglaba din ako ng work shoes ko habang naliligo. So, multitasking tayo. And naalala ko nga pala, sabi ko, kailangan ko na rin umorder ng work shoes ko. Kasi nga, yung sapatos na ginagamit ko sa trabaho is galing pang Ontario. And meron ngang rebate na $50 off. I'm not sure guys kung for everyone to pero same din kasi to sa akin sa Ontario ko, and ganun din dito sa Saskatchewan na Tim Hortons na pinag-work ko. Siguro I think for everyone yan sa store sa Tim Hortons na benefit, but you better ask your management kung may ganun din ba kayong benefit na $50 off kapag bibili kayo ng sapatos na pangtrabaho guys. Basta i-represent nyo lang yung resibo once na nakabili na kayo, and more than that, kapag lumagpas kayo sa $50 off, charge na sa inyo yun. Basta ang rebate lang sa inyo is $50 yon. And dito ako bumili guys last year ng sapatos, itong shoes for cruise. Ito guys, dito lang ako nag-scroll ng sapatos, and mamaya o-orderin ko na siya. Then intayin ko na lang yung resibo at saka yung pinaka-order ko. Then ibibigay ko yung resibo sa manager ko, then bibigay nila sa akin yung refund na $50. So yun, kahit anong brand guys, kahit anong brand yan, kahit anong store kayo bumili, basta may resibo na nagkakahalaga na $50 pataas, or kahit saktong $50 kung ayaw nyo mag-charge pa kayo ng sobras para sa inyo, okay lang yun. Basta $50 lang yung i-rebate ng Tim Hortons sa inyo. Yun lang guys, i-share ko lang sa inyo. A few moments later. Guys, mag-prepare na ako ng dinner ko. So,
I think malambot naman na tong steak. Yan, dalawa to guys. And sobrang kapal niya. And isi-season ko muna siya ng salt and pepper. Then, after na mga ilang minuto, lulutuin ko na siya. Guys, isimulan ko na magluto nitong aking steak. Kaya nagpapainit na ako ng kawali. And lulutuin ko lang siya dito guys sa butter. And lalagyan ko ng garlic. And yun yung kasi nakikita ko sa napanood ko. So, butter, garlic. Tapos meron pa silang nilalagay na ewan ko kung anong seasoning yun. Pero kasi gagawa nga ako ng white sauce. So, hindi ko na lang nilagyan nun. And magkalimutan ko pala nagto nitong frozen veggies. So, magluluto din ako nitong frozen veggies and kanin. Yun yung magiging dinner ko tonight, guys. So, and guys, I'm so excited. And mahinang apoy lang gagawin ko, guys, para maluto tong steak. Kasi sobrang kapal niya, guys. So, asin. Sobrang kapal niya. So, mahina lang para at least maluto yung pinakaloob niya, guys. Yan, napakita ko sa inyo mamaya yung gagawin ko. So, yan, guys. Naluluto ko na to, guys. Ayan, butter tapos garlic. Yung garlic ko dapat fresh yun. Pero kasi wala na akong fresh na garlic. So, yung nasa bote na, guys, na nabibili na minced garlic. So, yun na lang. Okay na yun. Ko lang naman kakain yan. Ayan, guys. Mahina apoy lang yung sinet ko, guys, para maluto yung pinakaloob. Then, ito, guys, na frozen. Natuto na siya. And maya-maya gagawa na rin ako ng white sauce ko. Para yun yung aking ilagay dito sa steak. Ano lang naman siya. Ano ba yung tinuro sa akin? Butter, garlic, onion, tapos may F-buff milk. Tapos lalagyan ko lang ng beef cubes. Tapos titimpla ko lang salt and pepper. Yun lang, guys. Para siyang yung chicken alaking na sauce sa KFC. Parang ganun yung lasa niya. So yun yung lalagay ko dito instead of gravy. Alam ko yung iba gravy yung nilalagay dito. Akin yung white sauce na lang kasi masarap siya for me. Masarap din naman yung gravy. Pero yun yung gagawin kong sauce para dito sa steak ko. Guys, kakain na ako. Tapos na rin yung niluto ko. Ayan, guys, siya. Tingnan niyo yung aking steak. Maganda siya tingnan, guys. Ewan ko lang sa camera parang hindi maganda tingnan. And lumabas yung pinaka-juices ng steak. So, ito na yung aking rice. Tapos yung veggies. Tapos itong aking white sauce. Hindi siya ganun kalapot, guys. Dapat malapot siya. Pero okay lang. Okay na rin yan. Masarap na rin yung lasa. Tapos, ito, guys, isa lang kakainin ko kasi yung isa bukas ko nakakainin kasi para isang lutuan na lang, guys. Yan, guys. Kain tayo. One eternity later. Guys, hindi ko maubos itong kinakain ko. Ang kapal kasi nitong steak. Sobrang dami niya for me. Ayan, guys. So, ayan na yung natira, guys. Nabusgot. Tapos may kanin pa ako. And sobrang busog na ako. Kasi, ang laki talaga nito yung steak. Hindi ako ganun kalakas kumain, guys. Kapag sa mga buffet, paunti-unti lang yung kain ko para masulit ko siya. So, ngayon, paunti-unti kong kakainin to para maubos ko siya kasi sobrang dami niya, sobrang laki niya. Ang hirap makain lahat and mabubusog ka kagad. Kaya yun, guys. And nanonood lang din ako ng vlogs, guys. Guys, tapos na ako kumain and pinilit ko talaga ang siya. And yun, guys, kanina pinapanood ko itong vlog ni Mimio na beach tour. Nakakatawa yung mga vlog talaga ni Mimio and nakaka-inspire siya kasi, yung nagsimula siya sa maliit na tahanan na nasa Baclaran pa siya hanggang naging successful na siya. Nakapagpatayo siya ng bahay, nakabili siya ng mga gamit, nakabili siya ng sasakyan, lahat yun. As in, nakaka-inspire yung hard work na ginagawa niya sa buhay. Kaya ngayon nakaka-inspire yung vlog niya ngayon na nakabili siya ng beach lot. But anyway, guys, thank you, guys. Tatapusin ko na itong vlog today. And thank you for watching. Don't forget to like, share, and comment. And sa mga hindi pa nagsusubscribe, guys, don't forget to subscribe.
Thank you guys. Good night.